Assalamualaikum mga kababayan ko dyan sa Middle East, sa mga kapwa ko OFW, Yumkin side. Bago po natin panoorin ang videos ni Senator Amy Marcos tungkol po sa kalusugan ni Marcos Jr. sa kanyang kapatid na presidente, isa mo nang subscribe dyan at like sa aking mga videos. Alam niyo kung matatandaan nyo, kasi yung panahon di ba ni mga kababayan ko, yung panahon ng Iglesia ni Cristo, yung nag-rally di ba sila dyan? 'Di ba nagsalita bigla diyan si Amy Marcos tungkol sa sa kalusugan ni Bongbong Marcos na nagdudruga 'di ba si Bongbong Marcos at mayroong sakit na kailangang magpagamot. Ngayon, sinasabi ulit ngayon ni Amy Marcos na sinabi ko kaagad sa inyo na talagang may sakit si Bongbong Marcos. Ito panoorin natin, wala nang tumpik-tumpik, panoorin na natin kaagad ang sinabi ni Amy Marcos. Malay ko ba, hindi nga ako doktor, di nga kami nagkikita. Di ba sinabi ko na nga na outside na, alam mo na, Colombo, Cuarto, Palacio, whatsoever. Hindi na kami nagkita. Ang tagal-tagal na. Pati nanay ko, tinatanong ako, hindi rin niya alam kung ano nangyayari. Ang alam ko lang, may sakit si Bongbong. Di ba November pa, sinabi ko doon sa harap ng ating mga kapatid na iglesia na may problema. 2 buwan, sinugod na sa ospital ilang beses. O 'di ba? 'Di ba sinabi niya kaagad talaga yung panahon ng Iglesia na rally, 'di ba? Ngayon inulit niya. So alam mo, kung sino pong totoo na pinili nating pagkatiwalaan na nagsasalita ng totoo tungkol sa kalagayan o kalusugan ni Bongbong Marcos, ito si Amy Marcos, itong kapatid niya eh. Ito yung kadugo niya na magsasalita ng totoo, hindi yung sa mga tabi-tabi eh. Ito ay membro ng pamilya. Hindi lang membro ng pamilya, siya po ay kapatid talaga. Kaya talagang malaki ang porsyento na talagang pwedeng paniwalayan siya kasi nga sa totoo sa nangyayari. Ayan, sinabi di ba ni Amy Marcos, noong bata pa si Bongbong Marcos, gumagamit ka talaga siya ng ipinagbabawal na gamot. So hanggang ngayon hindi pa rin tumitigil sa paggamit si Bongbong Marcos. Di ba yun ang sinasabi ni Amy Marcos? So ngayon inulit niya na kasi nga di ba, ang dami na naghahanap, ang dami nang makikita mo dyan ng mga memes na may sakit talaga si Bongbong Marcos. Ito, tuloy natin. Namayat na. Ang akin na lang, ano man yung sakit niya, pwede ba? Gumaling na muna, magpagaling na. Yan din po ang sinabi niya, di ba? Yan din ang kanyang litanya ni Amy Marcos. Pero kung mapapansin niyo mga kababayan ko, yung nanalo si Bongbong Marcos ng 2022, tignan niyo yung kanyang mukha. Di ba ang mukha niya napaka-fresh patignan, parang maganda patignan ang mukha niya. Ngayong 2025, Easter ng 2025 yung nagkaroon po ng kaliwat kanan na investigasyon tungkol po sa flood control anomalya. Tapos nagkasakit pa si Bongbong na dinala 'di ba sa St. Laurent. Tingnan niyo yung mukha niya. Parang pinagsaniban ng langit at lupang pagmumukha ni Bongbong Marcos. 'Di ba? Tingnan niyo, grabeng tuyot na tuyot ang kanyang mukha. Kaya ang iba, hindi mo maiwasan ng iba magbigay ng mga kanilang mga opinion na talagang baka tuloy-tuloy pa na gumagamit si Marcos Jr. ng ipinagbabawal na gamot. Kasi nga sa ganun pong nangyayari, kung nagkaroon lang siya ng sakit doon sa bituka, bakit ganyan na nangyari sa pangangatawan niya, sa mukha niya na kumulubutan ng husto. Hindi pa? Ganon. Tapos dinadagdagan pa ni Amy Marcos na nagpakakatutuo si Amy Marcos na may sakit talaga yung kapatid niya. Ito, ituloy natin. Na muna ang ating priority sa lahat. Alam naman ninyo, lagi naman akong totoo sa publiko. Hindi naman ako nambobola, hindi naman ako nagdadagdag. Ang akin lamang, yung katotohanan. Kaya lang, hindi nga natin alam kung ano nangyayari at sana mailabas na yung katotohanan. Alam mo, sa totoo lang, naniniwala po ako sa mga sinasabi ni Amy Marcos na tungkol po sa kalagayan ni kanyang kapatid, na sinasabi ng mga iba dyan na bangag. Parang totoo talaga eh. Tapos ngayon may nakita naman ako may nakita naman ako doon na sinabi ni Bongbong Marcos tungkol sa mga pagnanakaw. Yung tungkol sa pagnanakaw, tigil-tigilan na rin yung mga pagnanakaw sa nangyayari kasi nga nakakagigil, sabi ni Marcos Jr. May karapatan pa siya magsalita ng gano'n eh. Ngayon po mga matatandaan yung mga mga kababayan ko. Ang layo na ngayon ang usap-usapan ngayon.
Parang yung nangyayari ngayon sa flood control, anomalya sa mga sinabi ni ni Marcos Jr. na mahiya naman kayo. Parang unti-unti nang nawawala sa usapan kahit sa mga mainstream media. Ang nagsasalita na lang po yung mga vloggers, yun na lang po nagsasalita na paminsan-minsan na sinasali nila sa mga usapan at sa mga comments section, doon mo mababasa tungkol po sa mga flood control anomaly. Ngayon ang makikita natin, panay na lang sa impeachment trial tungkol kay BP Sara kahit sa mga mainstream media tungkol sa impeachment trial. Yung ang pinaka-importante na hinahanap po ng mga kababayan natin tungkol po sa mga politiko na kasabwat doon po sa flood control. Hanggang ngayon hindi pa rin po napapanagot. Pero ngayon pinipilit nilang ilipat o i-divert ang usapan sa flood control o sa impeachment trial laban kay BP Sara dito sa Kongreso. Hanggang ngayon hindi pa rin sinasubmit, hindi pa rin na-transmit sa Senado yung impeachment complaint laban kay BP Sara. Dahil unang-una, parang nangyayari, parang nagkakaroon po ng fishing expedition sa Kongreso. At saka nakakita na nagbutuan na ng mga Justice Committee na mayroon na talagang ground doon sa impeachment, pero ayaw pa na nilang dalhin sa plenaryo. Ang nangyayari, pinapatawag pa na nila lahat, nagbibigay pa sila ng sampena, doon lalong pa kay Attorney Po, pinadala nila ng sampena. So nangyayari, nagkakaroon na talaga ng trials. Kaya ngayon, nagkakaroon talaga, di ba, nagfile ngayon ng TRO, yung sa kampo ni BP Sara, na ipatigil dahil sa nangyayari, parang wala namang basihan sa kaso laban sa kanya. O ngayon, di ba yun ang nagiging yun namang nagiging usap-usapan ngayon, yun ang nagiging viral na usapan dito sa Pilipinas. Yung mga totoong problema, ang totoong nangyayari sa Pilipinas, hindi nangyayari, ang pagtaas ng gasolina, ang pagtaas po ng mga krudo, lalong-lalo pa, ang kawawa po yung mga mamamayan, lalong-lalo pa yung nakatira sa mga malalayo sa mga probinsya, lalong-lalo pa doon sa probinsya ko sa Palawan, may mga area doon na ang mahal ng gasolina, 120 pa yung ngayon, pa 130 na. So sabi, magro-rollback daw. Rollback ang ibababa magkano piso, dos. Di ba nakakatuwa? Yun ang hindi binibigyan pansin ng mga kongresista. Binibigyan pansin nila yung impeachment trial ni BP Sara. Di ba? Yun. Hanggang ngayon, ang taas pa rin ng sorbe ni BP Sara sa politiko. Ang taas ang kanyang sorbe, no? Lupit. Ayan po ang kinababahalan po ng mga politiko na laban sa mga Duterte. Yan ang kinakabahala, kaya pinipilit nilang ibagsak talaga. Hanggang ngayon, parang talaga mabagsak-bagsak nila yung mga Duterte eh. Kasi nga, tumutulong sa kanila, ang tumutulong sa mga Duterte, yung mga taong bayanan at mga supporters at mga DDS diehard supporters na dyan. So, kaya ang iba nagsasalita, ang tagal pa naman ng 2028. Oo nga, kahit ako nagsasalita, ang tagal pa talaga ng 2028. Sana bukas na kung pwede lang. Para mapalitan na yung namumuno. Kasi ang nangyayari, wala eh. Parang nagiging iwan na lang. Bagsak na bagsak na ang ekonomi natin. Ganun pang ginagawa ng mga kongresista. Nakapokus pa rin sila sa impeachment complaint ni BP Sara. So ngayon yun muna yung mga kababayan ko, sa mga kapwa ko OFW dyan, sa mga hindi pa nakasubscribe. Please subscribe my channel sa ngayon. Masalam and bye-bye muna tayo ha, mga palangga.